Narinig mo na ba ang kwento ng batang may hawak ng mutya na hindi dapat mapasakamay ng tao? Isang gabi lang ang nagbago sa kanyang buhay at sa baryong hindi na muling nakatulog ng payapa. May mga bagay na nahuhulog mula sa langit pero hindi lahat ay biyaya. Ang iba ay sumpa na may sariling gutom. At kapag ikaw ang pinili nito, hindi ka na makakabalik. Pero ang mas nakakatakot, hindi ikaw ang hahabol sa dilim, kundi ang dilim ang hahabol sa iyo hanggang sa loob ng sarili mo. Tahimik ang baryo tuwing sumasapit ang hating gabi. Tanging huni ng kuliglig at pagaspas ng dahon ang maririnig. Ngunit noong gabing iyon, may kakaibang lamig na bumalot sa hangin. Para bang may nakamasid mula sa dilim. Ako si Lito, 10 taong gulang noon. Nakatira sa gilid ng kagubatan kung saan madalas ikwento ang mga nilalang na hindi tao. Hindi ako naniniwala noon. Hanggang sa makita ko ang mutya. Isang maliit na batong kumikislap na parang bituin. Nahulog ito mula sa langit isang gabi habang ako ay naglalaro. Narinig ko ang malakas na ugong bago tumama sa lupa. Paglapit ko, may liwanag itong nagmumula sa loob. Parang may buhay. Kinuha ko ito at naramdaman ko ang kakaibang init sa aking palad. Hindi ito masakit. Ngunit may kakaibang tibok na parang puso. Simula noon, nagbago ang lahat. Naging mas malinaw ang pandinig ko. Naririnig ko ang paghinga ng hangin, ang paggalaw ng lupa, at ang bulong ng mga nilalang na hindi ko nakikita. Sa gabi, hindi na ako makatulog. May mga anino na gumagalaw sa sulok ng aming bahay. Minsan, naririnig ko ang mahinang paggitngit sa bubong. Parang may gumagapang. Isang gabi, nagising ako sa malamig na dampi sa aking pisngi. Dahan-dahan akong dumilat. At nakita ko ang isang mukha. Baligtad. Nakadikit sa kisam. Maputla ang balat. Mahaba ang dila na tumutulo sa aking noo. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makagalaw. Tanging tibok ng aking puso ang naririnig ko. Mabagal ngunit malakas. Tila ba sinasagot ng mutya sa aking kamay ang tibok nito? Bigla itong kumislap. At napaatras ang nilalang sa kisam. Sumirit ang isang matinis na tunog mula sa bibig nito. Hindi iyon sigaw ng tao. Lumabas ito sa aming bahay sa isang iglap. Ngunit hindi iyon ang katapusan. Kinabukasan, napansin ng mga tao sa baryo ang kakaibang katahimikan. Walang aso ang tumatahol. Walang ibon ang lumilipad. Parang lahat ay nagtatago. At sa bawat pagdaan ko sa kalsada, nararamdaman ko ang mga matang sumusunod sa akin. Mula sa likod ng mga puno. Sa ilalim ng mga bahay. Sa loob ng dilim. Ang mutya ay lalong umiinit sa aking kamay. Parang may gustong sabihin. Isang gabi, sinundan ko ang bulong na naririnig ko. Papunta sa gitna ng kagubatan. Ang hangin ay mabigat. Amoy bulok na dahon at dugo. Narinig ko ang pagmuya. Mabagal. Malagkit. Paglapit ko, nakita ko ang isang nilalang na nakatalikod. Mahaba ang buhok. Nakayuko sa isang katawan na hindi na gumagalaw. Huminto ang pagmuya nito. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mga mata nito ay kumikinang sa dilim. At sa sandaling iyon, sabay-sabay silang lumabas. Mula sa likod ng mga puno. Mula sa lupa. Mula sa itaas. Maraming mata ang tumitig sa akin. At sabay-sabay silang ngumiti. Habang ang mutya sa aking kamay ay biglang uminit ng sobra at nagsimulang tumibok ng mas mabilis na parang may gustong kumawala mula sa loob nito na unti-unting bumubuka habang ang mga nilalang ay palapit ng palapit at ang kanilang mga dila ay umaabot sa hangin na tila inaamoy ang aking takot at ang aking balat ay unti-unting nanlalamig habang may isang malamig na hininga ang dumampi sa aking batok at may boses na pabulong na nagsabing, "Ikaw na ang susunod na magdadala ng mutya at hindi ka na makakabalik sa dati mong anyo," habang ang aking mga daliri ay unti-unting naninigas at ang aking paningin ay nagiging pula at ang aking mga ngipin ay tila humahaba habang ang mga nilalang sa paligid ko ay nagsisimulang lumuhod na parang ako na ang kanilang bagong pinuno at ang mutya ay tuluyang pumutok sa aking palad na naglabas ng liwanag na hindi na kayang pigilan ng aking katawan habang ang aking sigaw ay hindi na tunog ng tao kundi isang matinis at gutom na ungol na umalingaw-ngaw sa buong kagubatan at sa mga sandaling iyon naramdaman ko ang aking sarili na unti-unting nawawala habang may ibang bagay ang tuluyang pumapalit sa akin at ang aking mga mata ay tuluyang nagdilim.
Habang ang huling bagay na aking naramdaman ay ang matinding gutom na hindi na kailanman mawawala at ang aking mga paa ay kusa ng gumalaw patungo sa baryo, habang ang mga tao ay natutulog pa at walang kamalay-malay sa kung ano ang paparating sa kanila. Habang ang aking dila ay dahan-dahang lumabas at ang aking mga ngiti ay lalong lumapad, habang ang aking katawan ay tuluyang naging bahagi ng dilim at ang mutya ay muling nabuo sa loob ng aking dibdib na kumikislap sa bawat tibok ng aking puso na hindi na sa akin, kundi sa kung anong nilalang na ngayon ay ganap ng nagising sa aking katauhan at patuloy na naghahanap ng susunod na bata na magdadala ng sumpa sa ilalim ng malamig at tahimik na gabi kung saan ang mga anino ay hindi na basta anino, kundi buhay na nagmamasid at naghihintay sa susunod na mahuhulog na bituin mula sa langit na muling magbibigay ng mutya sa isang inosenteng kamay na hindi na kailanman makakatakas sa tawag ng kadiliman. At habang ako ay papalapit sa unang bahay sa baryo, ay narinig ko ang mahinang iyak ng isang sanggol sa loob. Ang tunog ay malinaw at matamis, ngunit para sa akin ito ay parang isang tawag. Isang paanyaya. Huminto ako sa tapat ng bintana na bahagyang nakabukas. Ang hangin sa loob ay mainit at may amoy ng gatas at pawis. Amoy ng buhay. Unti-unti kong ipinasok ang aking mukha sa siwang ng bintana. Nakita ko ang ina na mahimbing ang tulog at ang sanggol na gumagalaw sa duyan. Ang bawat paghinga nito ay naririnig ko ng napakalakas. Parang kulog sa aking tenga. Ang mutya sa aking dibdib ay kumislap ng mabilis. Mas mabilis. Mas malakas. At kasabay nito ay ang matinding uhaw na gumapang sa aking lalamunan. Hindi ako nagdalawang isip. Tumalon ako papasok. Walang ingay. Walang babala. Ang sahig ay malamig sa aking mga paa, ngunit hindi ko iyon alintana. Lumapit ako sa duyan. Ang sanggol ay tumingin sa akin. Ngumiti. Parang kilala ako. Ngunit sa sandaling iyon ay nakita ko ang aking refleksyon sa kanyang mga mata. Hindi na ako silito. Ang aking balat ay maputla at manipis. Ang aking mga mata ay malalim at walang ilaw. At ang aking bibig ay puno ng matutulis na ngipin. Napaatras ako ng bahagya. May kung anong natira sa loob ko ang sumigaw. Ngunit mahina. Halos wala. Biglang umiyak ang sanggol ng malakas. At nagising ang ina. Ang kanyang mga mata ay nagulat at natigilan sa aking anyo. Hindi siya agad nakasigaw. Para bang hindi niya matanggap ang kanyang nakikita. Dahan-dahan siyang umatras. Ngunit ako ay mas mabilis. Sa isang iglap ay nasa harap na niya ako. Narinig ko ang kanyang mabilis na tibok ng puso. Amoy ko ang kanyang takot. At lalo itong nagpasiklab sa apoy sa loob ko. Sinubukan niyang abutin ang sanggol. Ngunit hinawakan ko ang kanyang braso. Mahigpit. Narinig ko ang pagkalagutok ng buto. Isang mahinang sigaw ang kumawala sa kanyang bibig. Ngunit agad itong naputol. Dahil ang aking mga ngipin ay bumaon sa kanyang leeg. Mainit ang dugo. Matamis. At habang ako ay umiinom ay naramdaman ko ang kakaibang ligaya. Isang ligayang hindi ko kailanman naranasan. Sa gilid ng aking paningin ay nakita ko ang sanggol na patuloy na umiiyak. Ngunit unti-unti itong tumahimik. Hindi dahil sa pagtigil ng takot, kundi dahil sa may lumapit sa kanya. Isang anino mula sa sulok ng bahay. Dahan-dahan itong gumalaw. At nang tumama ang liwanag ng buwan sa mukha nito ay nakita ko ang parehong nilalang na nakita ko sa kisam noong una. Nakatingin ito sa akin. Ngumiti. Parang pinagmamasdan ang aking ginagawa. Parang natutuwa. Parang ako ay isang bagong laruan. Natapos ako sa ina. At dahan-dahan kong ibinaba ang kanyang katawan sa sahig. Tahimik na muli ang bahay. Maliban sa mahinang paghinga ng sanggol. At sa tunog ng aking sariling pagmuya. Lumapit ako sa duyan. Ngunit bago ko pa ito maabot ay nagsalita ang nilalang. Hindi gumalaw ang kanyang bibig. Ngunit malinaw ang boses sa aking isip. Hindi pa siya. Hinawakan ko ang aking ulo. Sumakit ito. Parang may dalawang tinig na naglalaban sa loob ko. Isa na nagsasabing kainin. Isa na nagsasabing maghintay. Ang mutya ay muling kumislap. Mas maliwanag kaysa dati. At sa loob ng liwanag ay may nakita ako. Isang batang katulad ko. May hawak na kumikislap na bato. Sa gitna ng kagubatan. Napagtanto ko.
Hindi pa tapos ang sumpa. Kailangan ng susunod. Dahan-dahan akong tumalikod sa duyan. Ang aking katawan ay nanginginig. Hindi sa awa, kundi sa pagpigil. Lumabas ako ng bahay sa parehong katahimikan. Ngunit sa labas ay hindi na tahimik. May mga anino nang gumagalaw sa buong baryo. Sa bubong. Sa lupa. Sa pagitan ng mga puno. Lahat sila ay nakatingin sa akin. Naghihintay. Sumunod ako sa tawag ng mutya. Pabalik sa kagubatan. Mas madilim na ngayon. Mas malamig. At sa gitna ng dilim ay nakita ko siya. Isang batang lalaki. Nag-iisa. May hawak na isang bagay na kumikislap sa kanyang palad. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkamangha. Katulad ng dati kong mga mata. Huminto ako sa harap niya. Amoy ko ang kanyang inosenteng dugo. Narinig ko ang kanyang mabilis na paghinga. At sa bawat hakbang ko papalapit ay lalo siyang napaatras. Ngunit huli na. Dahil ang mutya sa kanyang kamay ay nagsimulang tumugon. Kumislap. Tumibok. At ang lahat ng nilalang sa paligid ay sabay-sabay na lumapit. Habang ang bata ay napasigaw at ang kanyang tinig ay agad nilamon ng dilim habang ang kanyang katawan ay napalibutan ng mga anino at ang mutya ay unti-unting pumapasok sa kanyang balat habang siya ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay unti-unting nagiging walang laman habang ako ay nakatingin lamang at nararamdaman ko ang kakaibang kasiyahan at gutom na lalo pang lumalakas habang ang bagong tagapagdala ng mutya ay unti-unting nagigising sa kanyang bagong anyo at ang kagubatan ay muling napuno ng mga bulong at mahinang halakhak ng mga nilalang na matagal nang naghihintay sa susunod na gabi kung kailan muli silang lalabas upang maghanap ng bagong buhay na sisirain at bagong kaluluwang kakainin sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Na walang sinuman sa baryo ang tunay na makakatakas kahit pa sila ay magtago o manalangin dahil ang mutya ay palaging nakakahanap ng paraan upang pumili ng susunod nitong magiging tahanan sa isang batang walang kamalay-malay na ang kanyang kapalaran ay matagal nang isinulat sa dilim ng kagubatan kung saan ang bawat puno ay saksi sa walang katapusang siklo ng gutom at sumpa na kailanman ay hindi na matatapos habang ang aking anyo ay tuluyang naglalaho sa mga anino at ang aking dating pangalan ay unti-unting nabubura at napapalitan ng isang bagong katauhan na walang alaala kundi ang walang hanggan na paghahanap sa susunod na magmamay-ari ng mutya ng bulalakaw. At sa kailaliman ng kagubatan ay muling bumigat ang hangin. Parang may bagong pintong nabuksan. Ang batang lalaki ay napaluhod sa lupa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang ang liwanag ay tuluyang sumiksik sa kanyang dibdib. Ang kanyang sigaw ay naging paungol. Hindi na tunog ng bata. Ang mga puno sa paligid ay tila yumuko. Para bang nagbibigay galang. Unti-unti siyang tumayo. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakabukas na. Walang kaluluwa. Walang awa. Lumapit ako sa kanya. Hindi na bilang tao, kundi bilang isang nilalang na may parehong uhaw. Nagtagpo ang aming mga mata. At sa sandaling iyon ay naramdaman ko ang paghina ng mutya sa aking loob. Parang may kumukuha. Parang may umaagaw. Ang bagong bata ay ngumiti. Mabagal. Malapad. At ang kanyang bibig ay unti-unting bumuka ng higit sa normal. Narinig ko ang basag na tunog ng kanyang panga. Ngunit hindi siya nasaktan. Mas lalo siyang ngumiti. Bigla siyang sumugod sa akin. Mabilis. Halos hindi ko nakita ang dalaw. Narinig ko na lamang ang paglagapak ng aking katawan sa lupa. Ang malamig na lupa ay sumalubong sa aking likod. Ang kanyang kamay ay nakabaon sa aking dibdib. Eksakto kung saan naroon ang mutya. Sinubukan kong kumawala. Ngunit ang aking lakas ay unti-unting nawawala. Ang mutya ay kumikislap ng marahas. Parang natatakot. Parang ayaw umalis. Ngunit huli na. Dahan-dahan itong hinugot ng bata mula sa loob ko. Walang dugo. Walang sugat. Ngunit ramdam ko ang pagkapunit ng kung anuman ang natitira sa akin. Napasinghap ako. Ang aking paningin ay nagsimulang lumabo. Ang mga anino sa paligid ay umatras. Parang tapos na ang kanilang palabas. Ang bata ay nakatayo sa harap ko. Hawak ang mutya. Ngayon ay mas maliwanag. Mas buhay. Mas mapanganib. Tumingin siya sa akin.
At sa unang pagkakataon ay narinig ko ang kanyang boses. Salamat. Malamig. Walang emosyon. Parang hindi sa kanya nanggagaling. Ang aking katawan ay hindi na makagalaw. Ang aking mga daliri ay nanigas. Ang aking paghina ay naging mabagal. At sa bawat segundo ay nararamdaman ko ang pagbabalik ng sakit. Tunay na sakit. Hindi gutom. Hindi galit. Kundi takot. Ang batang lalaki ay tumalikod. At nagsimulang maglakad papalayo. Kasama ang mga anino. Kasama ang bagong kapangyarihan. At sa bawat hakbang niya ay parang may bagong sigaw na sumasabay sa hangin. Mga sigaw na hindi marinig ng normal na tao. Ngunit malinaw sa akin. Habang ako ay nakahiga sa lupa. Mag-isa. Unti-unting bumabalik ang aking alaala. Ang aking pangalan. Ang aking ina. Ang aking bahay. Ang aking pagkatao. Ngunit kasabay nito ay ang matinding lamig. Ang aking dibdib ay walang laman. Ang tibok ay nawala. Sinubukan kong sumigaw. Ngunit walang tunog ang lumabas. Ang aking bibig ay gumalaw lamang. Tahimik. Ang langit sa itaas ay tila umiikot. At sa pagitan ng mga sanga ay nakita ko ang isang mahinang liwanag. Parang may isa pang bituin na bumabagsak. Diretso sa kagubatan. Sa ibang direksyon. At sa huling sandali ng aking kamalayan ay naunawaan ko. Hindi isa ang mutya. Hindi kailanman iisa. Marami sila. At bawat isa ay naghahanap ng bagong sisidlan. Ang aking paningin ay tuluyang nagdilim. Ngunit bago pa tuluyang mawala ang lahat ay may narinig akong yabag. Dahan-dahan. Papunta sa akin. Isang tao. Huminto siya sa aking tabi. At naramdaman ko ang kanyang presensya. Mainit. Buhay. May pabulong na tinig na nagsalita malapit sa aking tenga. May isa pa. At hindi pa huli. Isang malamig na bagay ang inilagay sa aking dibdib. Kumikislap. Pamilyar. Ngunit iba. Mas mabigat. Mas madilim. At sa sandaling iyon ay muling bumalik ang tibok. Mas malakas. Mas marahas. At ang aking mga mata ay biglang bumukas habang ang aking hininga ay bumalik na parang unang beses kong huminga at ang aking katawan ay muling napuno ng kakaibang lakas habang ang bagong mutya ay unti-unting kumakapit sa aking laman at ang sakit ay napalitan ng isang mas malalim na gutom na mas mabigat kaysa dati habang ang taong nakatayo sa aking harapan ay dahan-dahang naglalaho sa dilim na parang hindi kailanman naging tao at ang kanyang huling bulong ay nanatili sa aking isip bilang isang babala na hindi ko na kayang takasan na ang bawat mutya ay may sariling kagustuhan at ang sinumang magdala nito ay hindi kailanman magiging malaya kundi magiging bahagi ng isang mas malawak at mas malalim na kadiliman na patuloy na lumalawak sa bawat pagbagsak ng bituin sa kalangitan at sa bawat muling pagbukas ng aking mga mata ay alam ko na ang aking pagbabalik ay hindi kaligtasan kundi simula lamang ng mas masahol na kapalaran na hindi ko na kailanman matatakasan habang ang aking mga paa ay muling gumalaw sa direksyon ng baryo na tila hinihila ng isang puwersang hindi ko na kayang labanan at ang aking anino ay hindi na sumusunod sa aking galaw kundi nauuna na sa akin na parang may sariling buhay at layunin sa ilalim ng malamig na gabi. Kung saan ang katahimikan ay muli na namang mababasag ng mga sigaw na wala nang makakarinig kundi ang mga nilalang na matagal nang naghihintay sa aking pagbabalik bilang isang bagay na hindi na kailanman matatawag na tao. At habang ako ay papalapit muli sa baryo ay napansin ko ang kakaibang liwanag mula sa bawat bahay. Hindi ito liwanag ng lampara. Kundi liwanag na humihinga. Kumakaway. Parang buhay. Huminto ako sa gitna ng daan. Ang aking mga paa ay tila ayaw nang gumalaw. Ngunit ang aking katawan ay patuloy na humihila pasulong. Ang bagong mutya sa aking dibdib ay kumikibot. Parang may sariling isip. Narinig ko ang sabay-sabay na bulong. Mula sa bawat direksyon. Hindi isa. Hindi dalawa. Kundi napakarami. Iisa ang sinasabi. Gisingin mo sila. Naramdaman ko ang malamig na pawis sa aking balat. Bagamat hindi na ako tunay na tao. May natitira pa ring takot. Ngunit ang gutom ay mas malakas. Mas malalim. Lumapit ako sa unang bahay. Ngunit bago ko pa mahawakan ang pinto ay kusa itong bumukas. Mabagal. May mahinang langit-ngit.
Sa loob ay walang tao. Walang galaw. Ngunit puno ng liwanag. Kumikislap sa hangin. Parang maliliit na mutya na lumulutang. Pumasok ako. Ang bawat hakbang ko ay may kasamang mahinang tunog na parang pagbasag ng salamin. Pagtingin ko sa sahig. Ito ay nababalutan ng manipis na kristal. At sa ilalim nito ay may mga anyo. Mga mukha. Nakatitig. Nakasilip. Mga taong kilala ko. Ang aking kapitbahay. Ang tindero. Ang matandang babae sa dulo ng kalsada. Lahat sila ay nasa ilalim ng sahig. Hindi gumagalaw. Ngunit ang kanilang mga mata ay nakabukas. At sumusunod sa akin. Napaatras ako. Ngunit sarado na ang pinto sa likod ko. Biglang nagdilim ang paligid. At ang mga liwanag ay sabay-sabay na pumasok sa aking dibdib. Isa-isa. Mabilis. Marahas. Napahawak ako sa aking sarili. Ang sakit ay hindi maipaliwanag. Parang ako ay pinupunit mula sa loob. Narinig ko ang sigaw. Hindi ko alam kung kanino. Hanggang sa napagtanto ko. Akin yon. Ang aking tinig ay muling bumalik. Ngunit hindi na kontrolado. Ang mga mukha sa ilalim ng sahig ay nagsimulang gumalaw. Unti-unti silang umaangat. Dahan-dahan. Parang hinihila palabas. Ang kanilang mga kamay ay lumusot sa kristal. Mahahaba. Manipis. Basag. At sabay-sabay nilang inabot ang aking mga paa. Humawak. Humigpit. Malamig. Napakalamig. Sinubukan kong kumawala. Ngunit lalo lamang akong hinila pababa. Ang aking mga paa ay unti-unting lumulubog sa sahig. Parang buhangin. Ngunit matigas. At masakit. Ang mga kamay ay umaakyat sa aking katawan. Sa aking binti. Sa aking tiyan. Sa aking dibdib. Eksakto kung saan naroon ang mutya. Biglang tumibok ito ng napakalakas. At sa isang iglap ay sumabog ang liwanag. Napapikit ako. Ngunit kahit nakapikit ay kitang-kita ko ang mga imahe. Mga batang may hawak na mutya. Isa-isa silang nahuhulog. Isa-isa silang nagbabago. Isa-isa silang nawawala. At sa gitna ng lahat ay may isang anyo. Mas malaki. Mas madilim. Walang mukha. Ngunit nararamdaman ko ang tingin nito. Diretso sa akin. Narinig ko ang kanyang boses. Hindi salita. Kundi pakiramdam. Ikaw ang sisidlan. Biglang bumukas ang aking mga mata. Ang aking katawan ay kalahati na sa ilalim ng sahig. Ang mga kamay ay patuloy na humihila. Ngunit hindi na ako lumalaban. Dahil ang aking katawan ay hindi na akin. Ang aking mga mata ay kusa ng tumingin sa kisam. At nakita ko ang parehong nilalang na unang nagbantay sa akin. Ngunit ngayon ay marami na sila. Daan-daan. Nakadikit sa kisam. Nakatingin. Ngumingiti. At sabay-sabay silang bumaligtad. Bumagsak pababa. Diretso sa akin. Habang ang aking katawan ay tuluyang hinihila ng sahig at ang aking dibdib ay naglalabas ng napakalakas na liwanag na tila sumasagot sa bawat nilalang napapalapit habang ang kanilang mga dila ay sabay-sabay na lumalabas at ang kanilang mga kamay ay nag-uunahan sa pag-abot sa aking ulo at ang aking paningin ay muling nagiging pula habang ang aking bibig ay kusa ng bumubuka at ang aking ngipin ay mas lalong humahaba habang ang aking sigaw ay nahahalo sa kanilang halakhak na sabay-sabay na. Umalinggaw sa loob ng bahay na tila naging isang buhay na nilalang mismo, at ang sahig ay tuluyang nagsara sa aking ibabaw habang ang huling bagay na aking nakita ay ang kanilang mga mukha na nagdikit-dikit at naging isang anyo na walang mata. Ngunit may malawak na ngiti na tila nagsasabing nagsimula pa lamang ang lahat at ang aking kamalayan ay tuluyang hinigop sa loob ng liwanag at dilim na magkasabay na bumabalot sa aking pagkatao, habang ang baryo sa labas ay nananatiling tahimik na parang walang nangyayari, ngunit sa ilalim ng bawat bahay ay may kumikilos na kung ano na unti-unting gumigising sa bawat pagtibok ng mutya na ngayon, ay hindi na lamang isa, kundi naging bahagi na ng mismong lupa na kinatatayuan ng lahat at ang bawat hakbang ng sinumang tao sa baryo ay unti-unting nagiging mas mabigat na parang may naghihintay sa ilalim na handang humila sa kanila pababa sa oras na tuluyan ng magising ang kung anumang matagal nang nakabaon sa kailaliman ng lugar na iyon at hindi na
Kailanman muling matutulog. At sa ilalim ng lupa ay wala ng tunog ng hangin. Wala ng kuliglig. Wala ng gabi. Tanging tibok lamang. Mabagal. Malalim. At hindi galing sa puso. Naramdaman ko ang aking sarili na nakalutang. Hindi nakatayo. Hindi nakahiga. Kundi nakabitin sa isang madilim na espasyo. Ang aking mga mata ay nakabukas ngunit walang nakikita. Hanggang sa unti-unting lumitaw ang liwanag. Hindi mula sa taas. Kundi mula sa ilalim ko. Isang malawak na dagat ng mutya. Libo-libo. Kumikislap. Humihinga. Bawat isa ay may sariling tibok. At sa bawat tibok ay may kasamang bulong. Magkakaiba. Ngunit sabay-sabay. Narinig ko ang mga pangalan. Mga pangalan ng mga batang matagal nang nawala. Mga pangalang hindi na binabanggit sa baryo. Unti-unti akong hinihila pababa. Palapit sa dagat ng liwanag. Ang aking mga kamay ay kusang kumilos. Parang may inaabot. Parang may hinahanap. At sa sandaling lumapit ako ay may isang mutya ang umangat. Mas maliwanag kaysa sa iba. Mas malapit. Parang ako ang pinipili. Huminto ito sa harap ko. At nakita ko ang aking refleksyon sa loob nito. Ngunit hindi iyon ang aking mukha. Kundi ang mukha ng isang matandang nilalang. May malalim na bitak sa balat. At mga mata na puno ng gutom. Narinig ko ang kanyang boses. Ngayon ay ikaw na. Biglang bumilis ang tibok ng lahat ng mutya. Sabay-sabay. Parang isang malaking puso. At sa isang iglap ay sumanib ang mga ito. Hindi sa akin. Kundi sa paligid. Ang dilim ay naging laman. Ang liwanag ay naging anyo. At ang espasyo ay nagsimulang magsara. Parang ako ay nilulunok. Naramdaman ko ang aking katawan na humahaba. Nabubuo muli. Ngunit hindi na sa dati nitong hugis. Mas malaki. Mas mabigat. Mas gutom. Ang aking mga daliri ay naging mahahaba. Ang aking balat ay naging malamig na parang bato. At ang aking dibdib ay naging sisidlan ng napakaraming tibok. Hindi na isa. Kundi napakarami. Biglang nagliwanag ang lahat. At sa isang iglap ay bumalik ako. Sa ibabaw. Sa baryo. Ngunit hindi na sa loob ng bahay. Kundi sa ilalim ng lupa. Sa ilalim ng bawat bahay. Naramdaman ko ang bawat hakbang ng mga tao sa ibabaw. Ang bawat galaw nila ay parang kulog sa aking pandinig. Ang bawat tibok ng kanilang puso ay malinaw. Parang tumatawag. Unti-unti kong iniunat ang aking mga kamay. Sa loob ng lupa. Sa pagitan ng mga ugat ng puno. Sa ilalim ng sahig. At naramdaman ko sila. Ang mga paa. Ang init. Ang buhay. May isang bata na tumakbo sa ibabaw. Narinig ko ang kanyang tawa. Maliwanag. Walang takot. At sa sandaling iyon ay kusang gumalaw ang lupa. Bahagya. Hindi sapat para mapansin. Ngunit sapat para sa akin. Isang kamay ang umangat mula sa ilalim. Mabagal. Tahimik. At hinawakan ang kanyang bukong-bukong. Malamig. Mahigpit. Ang bata ay napatigil. Ang kanyang tawa ay naputol. At bago pa siya makasigaw ay hinila ko siya pababa. Diretso sa dilim. Walang bakas. Walang tunog. Tanging ang kanyang maikling paghinga ang nanatili sa aking pandinig. At habang siya ay bumabagsak sa loob ng aking mundo ay nakita ko ang kanyang mga mata. Puno ng takot. Puno ng pagkalito. At sa loob ng kanyang dibdib ay may maliit na liwanag na nagsisimula pa lamang magising. Umiti ako. Kung ngiti pa ang matatawag doon. Dahil alam ko. Isa na naman. At habang ang baryo ay patuloy na nabubuhay sa ibabaw na tila walang nangyayari ay patuloy kong nararamdaman ang pagdami ng mga tibok sa loob ko at ang bawat bagong batang nahuhulog ay nagiging bahagi ng aking katawan na unti-unting lumalaki at lumalalim habang ang lupa mismo ay nagiging buhay at ang mga ugat ng puno ay nagiging aking mga ugat at ang bawat hakbang ng tao ay nagiging paanyaya sa akin na patuloy na umabot at humila at maghanap ng susunod habang ang mutya ay hindi na lamang nasa
Loob ko kundi ako na mismo ang naging mutya na bumabalot sa buong baryo na hindi na kailanman makakatakas sa aking yakap at sa bawat gabi na dumarating ay mas lalo akong nagigising at mas lalo kong naririnig ang mga bulong mula sa kalangitan na nagsasabing may mas marami pang mutya ang paparating at ang bawat pagbagsak nito ay magdadagdag sa aking lakas habang ang mga tao sa ibabaw ay patuloy na nabubuhay sa ilusyon ng katahimikan na unti-unti ko nang binabasag sa ilalim ng kanilang mga paa. Habang ang dilim ay tuluyan ng naging tahanan ng aking pagkatao na hindi na kailanman babalik sa pagiging tao at ang aking pangalan ay tuluyan ng nalimot at napalitan ng isang bagay na hindi kayang banggitin ng bibig ng sinuman na makakarinig ng aking tunay na anyo sa kailaliman kung saan ang bawat liwanag ay unti-unting kinakain at ang bawat buhay ay nagiging bahagi ng walang katapusang gutom na ako na ngayon ang mismong pinagmumulan at tagapagpatuloy sa ilalim ng isang baryong hindi na kailanman magiging ligtas kahit kailanman sa ilalim ng tahimik na gabi na patuloy kong pinakikinggan habang ang aking mga kamay ay patuloy na umaabot sa susunod na hakbang na hindi na makakabalik pa sa ibabaw ng lupa kung saan ang liwanag ay isa na lamang alaala na tuluyan ko ng nilamon kasama ng lahat ng dating ako na nawala sa walang katapusang dilim na ako mismo ang naging puso at simula ng walang hanggan na sumpa na hindi na kailanman matatapos. At sa bawat gabi na lumilipas ay mas lumalalim ang aking paggising. Mas malinaw ang bawat galaw sa ibabaw. Mas malakas ang bawat tibok ng puso ng mga tao. Ngunit may kakaiba akong naramdaman isang gabi. Isang tibok na hindi tulad ng iba. Hindi mahina. Hindi inosente. Kundi mabigat. Matatag. Parang lumalaban. Huminto ang aking mga kamay. Sa unang pagkakataon, may pumigil sa akin. Sinundan ko ang tunog. Sa ilalim ng isang lumang bahay sa dulo ng baryo. Ang lupa doon ay mas malamig. Mas matigas. Parang may nagbabantay. Dahan-dahan akong umabot pataas. Ngunit nang malapit na ako ay may pumigil sa akin. Isang init. Masakit. Parang apoy sa aking balat. Napaatras ako. At narinig ko ang isang tinig. Hindi bulong. Hindi mula sa mutya. Kundi mula sa ibabaw. Lumayo ka. Sa unang pagkakataon ay may tumanggi sa akin. Unti-unti akong umangat. Bahagya. Hanggang sa makita ko ang loob ng bahay. Isang matandang babae ang nakaupo. Sa gitna ng sahig. May hawak siyang isang mutya. Ngunit hindi ito tulad ng iba. Hindi ito kumikislap ng marahas. Kundi banayad. Tahimik. Ngunit matatag. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ngunit alam kong nararamdaman niya ako. Bigla siyang nagsalita. Hindi ka dapat bumalik. Ang kanyang boses ay mabigat. Parang may dalang maraming alaala. Napansin ko ang mga marka sa kanyang balat. Mga lumang sugat. Mga bakas ng kung anumang dinaanan niya. Ikaw ang isa sa mga nauna. Ang sabi niya. At sa sandaling iyon ay may kumislap sa aking loob. Isang alaala. Isang matandang anyo. Isang nilalang na matagal nang umiiral. At napagtanto ko. Hindi ako ang una. Hindi ako ang pinagmulan. Ako ay isa lamang. Sa maraming naging sisidlan. Ang matandang babae ay dahan-dahang tumayo. Ang mutya sa kanyang kamay ay nagliwanag. Mas maliwanag kaysa sa akin. At sa unang pagkakataon ay naramdaman ko ang takot. Tunay na takot. Kung hindi ka pipigilan, lahat ay mawawala. Ang kanyang mga salita ay pumasok sa aking isipan. Parang kutsilyo. Masakit. Ngunit malinaw. Bigla niyang ibinagsak ang mutya sa sahig. At sa pagdikit nito sa lupa ay kumalat ang liwanag. Diretso sa aking kinaroroonan. Sumiklab ang sakit sa buong aking anyo. Ang aking mga kamay ay napaatras. Ang aking presensya ay umatras sa ilalim. Ngunit hindi siya tumigil. Inulit niya. At sa bawat pagdikit ng mutya sa lupa ay naramdaman ko ang paghina. Ang aking mga ugat ay nanginginig. Ang aking kontrol ay unti-unting nababasag. Ngunit kasabay nito ay may ibang bagay na gumising. Mas malalim. Mas matagal nang natutulog. Isang galit. Isang gutom na hindi pa kailanman napipigilan. Ang lupa sa ilalim ng bahay ay nagsimulang gumalaw. Mas malakas. Mas marahas.
Ang matandang babae ay napatigil. Nararamdaman niya rin ito. Huli na. Ang boses na yon ay hindi na akin. Mas mabigat. Mas malalim. At sa isang iglap ay bumukas ang lupa sa ilalim niya. Isang malaking bitak. Madilim. Walang hanggan. Sinubukan niyang umatras. Ngunit nahuli ko siya. Hindi bilang kamay. Kundi bilang mismong lupa. Hinila ko siya pababa. Ngunit hindi siya sumigaw. Sa halip ay tumingin siya sa akin. Diretso. At mumiti. Hindi pa ito tapos. Ang kanyang huling salita ay nanatili. Habang siya ay tuluyang nilamon ng dilim. At sa sandaling iyon ay naramdaman ko ang kakaibang pagbabago. Hindi ako lumakas. Hindi rin ako humina. Kundi may bahagi sa akin ang nasira. Isang bahagi na matagal nang nakakadena. Biglang nagliwanag ang kalangitan. Kahit nasa ilalim ako ay naramdaman ko ito. Isang pagbagsak. Mas malaki. Mas mabigat. Mas maliwanag. At sa unang pagkakataon ay naramdaman ko ang kaba. Hindi gutom. Hindi galit. Kundi kaba. Dahil alam ko. May paparating na hindi ko kayang kontrolin. At habang ang baryo ay nananatiling tahimik sa ibabaw ay may bagong bituin na bumagsak sa gitna ng kagubatan na naglabas ng liwanag na mas maliwanag kaysa sa lahat ng mutya na aking naramdaman at ang lupa ay bahagyang umuga na parang may mas malaking nilalang ang gumagalaw sa kailaliman habang ang aking mga ugat ay unti-unting umatras at ang aking presensya ay napilitang lumiit habang ang liwanag na iyon ay dahan-dahang kumalat at ang bawat mutya na bahagi ko ay nagsimulang tumugon na parang may kinikilala na mas mataas at mas matanda kaysa sa akin habang ang aking kamalayan ay unti-unting napuno ng isang bagong tinig na hindi ko maunawaan, ngunit malinaw ang mensahe na ang aking paghahari ay pansamantala lamang at ang tunay na pinagmulan ng lahat ng mutya ay muling nagising at ito ay paparating upang bawiin ang lahat ng kanyang ipinahiram at habang ang aking buong anyo ay nanginginig sa ilalim ng baryo ay naramdaman ko ang unang pagkakataon ng pagiging mahina sa harap ng isang bagay na hindi ko kayang kainin, hindi ko kayang abutin at hindi ko kayang takasan habang ang dilim na ako mismo ay nilikha ay unti-unting nababasag ng isang liwanag na hindi naglalayong magbigay buhay kundi magtapos ng lahat ng aking nasimulan sa ilalim ng isang gabi na hindi na kailanman magiging tahimik muli dahil ang tunay na simula ng wakas ay dumating na kasabay ng pagbagsak ng bituin na hindi mutya kundi ang mismong puso ng kung anumang nilalang ang lumikha sa lahat ng sumpa na aking naging bahagi at sa unang pagkakataon ay nais kong umatras ngunit huli na dahil ang liwanag ay papalapit na at ako ay wala nang mapagtataguan sa ilalim ng mundong ako mismo ang nagdulot ng walang hanggan na dilim na ngayon ay haharap sa sarili nitong katapusan na mas malala pa kaysa sa anumang gutom na aking naranasan habang ang aking kamalayan ay pilit na kumakapit sa natitirang bahagi ng aking pagkatao na unti-unting hinihila ng isang puwersang hindi ko kayang labanan na nagsisimula ng punitin ang bawat bahagi ng aking pagiging at ang aking mga bulong ay napalitan ng isang tahimik na paghingi ng tulong na walang sinuman ang makakarinig sa kailaliman kung saan ang lahat ay nagsimula at kung saan ang lahat ay magtatapos ng hindi na kailanman mababalikan pa ng anumang alaala ng liwanag o ng pagiging tao na tuluyan ng nabura sa ilalim ng isang sumpa na ngayon ay haharap sa tunay nitong wakas na mas kakila-kilabot kaysa sa mismong paglikha nito. At ang liwanag ay tuluyang tumama sa lupa. Hindi marahas. Ngunit hindi rin banayad. Ito ay tiyak. Parang alam nito kung saan ako naroon. Ang buong baryo ay napuno ng kakaibang katahimikan. Walang hangin. Walang galaw. Parang ang mundo ay huminto. Sa ilalim. Ang aking anyo ay nagsimulang manginig. Hindi dahil sa takot lamang. Kundi dahil sa pagkilala. Ang liwanag na iyon ay hindi bago. Ito ay matagal ko nang naramdaman. Noong ako ay tao pa. Noong una kong hinawakan ang mutya. Biglang pumasok ang mga alaala. Mas malinaw kaysa dati. Ang pagbagsak ng unang bituin. Ang unang bata. Ang unang sigaw. At ang unang nilalang na lumabas mula sa liwanag. Hindi iyon aswang. Hindi iyon tao. Kundi isang bagay na mas matanda sa pareho. At ngayon, ito ay bumalik. Ang lupa sa paligid ko ay nagsimulang matunaw. Hindi parang putik. Kundi parang anino na nawawala sa liwanag. Ang aking mga ugat ay napuputol isa-isa.
Ang bawat mutya sa loob ko ay nagsimulang sumigaw. Hindi sa salita, kundi sa pakiramdam. Takot. Matinding takot. Unti-unti akong napilitang umangat. Hindi ko ginusto. Ngunit hinihila ako. Pataas. Palapit sa liwanag. Habang papalapit ako ay nakita ko ito. Sa gitna ng kagubatan. Isang anyo na nakatayo. Hindi gumagalaw. Ngunit ang presensya nito ay sapat upang manginig ang buong paligid. Wala itong malinaw na mukha. Ngunit may liwanag sa loob nito. Parang binubuo ito ng mismong mutya. Ngunit mas buo. Mas perpekto. Mas mapanganib. Ang aking katawan ay kusang napaluhod. Hindi dahil sa utos. Kundi dahil sa bigat ng kanyang presensya. Narinig ko ang tinig. Hindi mula sa labas. Kundi mula sa loob ko. Ibalik mo. Ang aking dibdib ay biglang sumikip. Ang lahat ng mutya sa loob ko ay nagsimulang kumawala. Isa-isa. Lumalabas. Parang hinihigop. Walang sakit. Ngunit may pagkawala. Malalim. Habang ang bawat mutya ay lumalabas sa akin ay may kasamang alaala. Mga batang sumigaw. Mga gabing puno ng dugo. Mga mukhang nakatingin sa akin bago sila mawala. At sa bawat alaala ay nararamdaman ko ang bigat ng aking ginawa. Ang aking anyo ay unti-unting lumiit. Ang aking mga kamay ay naging normal. Ang aking balat ay nagkaroon ng init. At ang aking dibdib ay naging tahimik. Walang tibok ng mutya. Sa unang pagkakataon. Tahimik. Tumingin ako sa nilalang. At sa sandaling iyon ay nakita ko ang aking sarili sa loob nito. Hindi bilang halimaw. Kundi bilang batang silito. Takot. Naliligaw. At pagod. Ang liwanag ay lumapit. Hindi upang saktan. Kundi upang kunin ang natitira. Ang huling mutya sa loob ko ay kumilos. Parang ayaw umalis. Kumapit. Ngunit walang laban. Unti-unti itong hinugot. At sa sandaling iyon ay napasigaw ako. Isang sigaw na puno ng lahat ng aking naging anyo. Tao. Halimaw. At kung ano paman. Biglang tumahimik ang lahat. Ang liwanag ay umatras. Hawak ang lahat ng mutya. At ang nilalang ay tumingin sa akin. Sa wakas ay tahimik na rin ang iyong loob. Ang aking katawan ay bumagsak sa lupa. Mahina. Pagod. Ngunit buhay. Narinig ko muli ang hangin. Ang kuliglig. Ang gabi. Ngunit may kakaiba. Ang baryo ay hindi na pareho. May mga bahay na wala ng ilaw. May mga pinto na nakabukas. At may mga lugar na tila iniwan na ng buhay. Sinubukan kong tumayo. Ngunit nang tumingala ako sa langit ay nakita ko ang liwanag na yon na hindi umaalis. Nakatigil lamang. Nagmamasid. At sa loob nito ay may mga anyo. Mga mutya na hindi pa bumabagsak. Hindi pa pumipili. Naghihintay. At sa aking dibdib. Bagamat wala na ang mutya. May natitira. Isang mahinang init. Isang piraso. Isang bakas. Na unti-unting kumikibot. Tahimik. Halos hindi maramdaman. Ngunit naroon. At sa sandaling iyon ay narinig ko ang isang mahinang bulong mula sa aking loob. Hindi pa tapos. At habang ang aking mga mata ay nakatingin sa langit at ang aking mga paa ay muling natutong gumalaw sa ibabaw ng lupang tila hindi naligtas kahit kailan ay naramdaman ko ang pagbabalik ng mahinang tibok na yon sa aking dibdib na hindi na tulad ng dati ngunit sapat upang ipaalala sa akin na may natira pang bahagi ng mutya na hindi nakuha at ito ay unti-unting nagigising habang ang liwanag sa langit ay nananatiling nakamasid at ang baryo ay muling nababalot ng katahimikan na mas mabigat kaysa dati at ang bawat anino ay tila muling gumagalaw sa gilid ng aking paningin habang ang hangin ay nagdadala ng pamilyar na amoy ng dugo at lupa at ang aking mga kamay ay bahagyang nanginginig hindi na sa takot kundi sa pag-unawa na ang aking pagbabalik bilang tao ay hindi katapusan kundi simula lamang ng panibagong siklo kung saan ako mismo ang magiging tulay ng liwanag at dilim at ang munting init sa aking dibdib ay patuloy na tumitibok na parang naghihintay ng tamang sandali upang muling
Kumawala at muling pumili ng panibagong kapalaran na hindi ko na kayang takasan, habang ang gabi ay lalong lumalalim at ang aking anino ay muling humahaba sa likod ko na tila may sariling galaw at ang aking hininga ay unti-unting bumibigat habang ang bulong ay nagiging mas malinaw na tila may bagong pangalan na tinatawag mula sa kailaliman ng aking pagkatao, na hindi ko pa lubos na nauunawaan, ngunit alam kong kapag tuluyan ko na itong narinig ay wala ng paraan upang pigilan ang susunod na mangyayari sa ilalim ng isang kalangitan na puno ng mga bituin na hindi na lamang basta ilaw kundi mga matang nakatingin at naghihintay sa susunod na pagbagsak na muling magbubukas ng pinto na pilit kong isinara, ngunit kailanman ay hindi tuluyang nawala sa loob ng aking sarili na patuloy na nagigising sa bawat tibok ng natitirang mutya na ako mismo ang magiging huling saksi at simula ng isang bagay na hindi na kayang itigil ng kahit sino sa oras na ito ay tuluyan ng mangyari sa ilalim ng tahimik ngunit mapanlinlang na gabi na muling bumabalot sa baryo na hindi na kailanman makakabalik sa dati nitong anyo, habang ako ay patuloy na nakatayo sa gitna nito bilang isang bagay na hindi naganap na tao at hindi rin ganap na halimaw kundi isang sisidlan na naghihintay sa susunod na paggising ng mutya sa loob ko na unti-unting bumubulong ng isang kapalaran na hindi ko na kayang takasan at hindi ko na kayang tanggihan sa sandaling ito ay tuluyan ng mangyari muli sa aking harapan at sa loob ng aking sariling pagkatao na muling magiging pintuan ng walang katapusang dilim at liwanag na magkasabay na babalik upang kunin ang lahat ng natitira sa mundo na minsan kong tinawag na tahanan. At habang ako ay nakatayo sa gitna ng baryo, ay unti-unting nagbago ang tunog ng gabi. Ang hangin ay hindi na basta humihit. Ito ay bumubulong. Mas malinaw. Mas malapit. Naririnig ko ang pangalan. Hindi ko pangalan, kundi iba. Paulit-ulit. Parang may tinatawag. Sumunod ako sa tunog. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit hindi ko mapigilan. Ang aking mga paa ay kusa ng gumalaw. Papunta sa lumang balon sa dulo ng baryo. Isang lugar na matagal nang iniwasan ng lahat. Tahimik doon. Mas tahimik kaysa sa ibang bahagi. Parang walang buhay. Huminto ako sa harap nito. Ang loob ay madilim. Walang makita. Ngunit may malamig na hangin na umaakyat mula sa kailaliman. At sa hangin na iyon ay naroon ang bulong. Mas malinaw. Mas malakas. Lumapit ka. Ang aking dibdib ay bahagyang uminit. Ang natitirang mutya ay kumilos. Parang tumutugon. Dahan-dahan akong sumilip sa loob ng balon. Sa una ay dilim lamang. Ngunit maya-maya ay may kumislap. Isang maliit na liwanag. Sa ilalim. Hindi ito nahulog mula sa langit. Naroon na ito. Matagal na. At habang nakatingin ako ay napansin kong hindi lamang isa. May mga mata. Nakatitig pataas. Mula sa loob ng balon. Marami. Hindi gumagalaw. Ngunit buhay. Napaatras ako. Ngunit huli na. May kamay na umabot mula sa loob. Mabilis. Mahigpit. Hinawakan ang aking pulso. Malamig. Mas malamig kaysa sa anumang naranasan ko. Sinubukan kong kumawala. Ngunit mas lalo akong hinila. Papunta sa loob. Ang gilid ng balon ay nadulas sa aking mga paa. At ako ay bumagsak. Diretso sa dilim. Ang hangin ay sumipol sa aking tenga. Ang aking katawan ay umiikot. Ngunit hindi ako tumama sa tubig. Kundi sa isang bagay na malambot. Gumagalaw. Buhay. Agad akong napabangon. At nakita ko kung nasaan ako. Hindi ito simpleng balon. Kundi isang lagusan. Isang kuweba sa ilalim ng lupa. At ang mga pader nito ay hindi bato. Kundi mga mukha. Magkakadikit. Nakahinga. Nakatitig. Ang kanilang mga mata ay sabay-sabay na gumalaw. Patungo sa akin. Narinig ko ang kanilang paghinga. Sabay-sabay. Parang isang nilalang. At sa gitna ng kuweba ay may isang anyo. Nakaupo. Hindi gumagalaw. Hawak ang isang mutya. Ngunit ito ay itim. Walang liwanag. Parang sumisipsip ng paligid. Lumapit ito. Dahan-dahan. At habang papalapit ay naramdaman ko ang paghina ng aking katawan. Parang kinukuha ang lakas ko. Ang natitirang init sa aking dibdib ay kumikibot. Parang natatakot.
Sa wakas ay narito ka na. Ang boses nito ay mababa, mabigat, at pamilyar. Napatingin ako sa mukha nito. At doon ako natigilan. Dahil ang nakikita ko ay ako. Ngunit hindi ako. Mas matanda. Mas madilim. Mas walang awa. Ikaw ang naiwan. Ang sabi niya. At ako ang hindi pinili. Unti-unti niyang itinaas ang itim na mutya. At sa sandaling iyon ay naramdaman ko ang matinding paghila. Ang aking dibdib ay sumakit. Ang natitirang mutya sa loob ko ay gumalaw ng marahas. Gusto nitong lumabas. Gusto nitong sumanib. Hindi. Napaatras ako. Ngunit ang mga mukha sa paligid ay gumalaw. Ang kanilang mga bibig ay bumuka. At sabay-sabay silang nagsalita. Tapusin mo. Ang aking mga paa ay nanigas. Ang aking mga kamay ay kusa ng umangat. At sa kabila ng aking kagustuhan ay lumapit ako. Hakbang. Isa pa. Hanggang sa magkatapat kami. Ang aking sarili. At ang aking anino. Itinaas ko ang aking kamay. At inilapit sa itim na mutya. Sa sandaling nagdikit ang aking balat at ang malamig na ibabaw nito ay sumabog ang sakit sa buong aking katawan at ang aking paningin ay napuno ng dilim na mas malalim kaysa sa kahit anong naranasan ko habang ang aking isip ay pinasok ng mga alaala na hindi akin kundi ng ibang ako na nabuhay sa ibang panahon sa ibang bata sa ibang baryo at sa bawat alaala ay may parehong wakas na palaging nagtatapos sa loob ng isang madilim na hukay kung saan ang mutya ay hindi nagbibigay buhay kundi kumukuha nito at ang aking katawan ay nagsimulang manginig habang ang aking bibig ay kusa ng bumuka at ang aking tinig ay nagsimulang magsalita ng mga salitang hindi ko nauunawaan habang ang itim na mutya ay unti-unting sumisipsip ng natitirang liwanag sa loob ko at ang aking katapat ay unti-unting nawawala na parang siya ay napapalitan ko at ang mga mukha sa paligid ay sabay-sabay nang umiti habang ang kanilang mga mata ay nagsimulang magsara isa-isa na parang isang ritual na matagal nang hinihintay. At ang aking kamalayan ay unti-unting nahahati sa dalawa na hindi na muling magsasama habang ang isang bahagi ko ay nananatiling nakatayo sa kuweba at ang isa ay hinahatak pababa sa mas malalim na bahagi ng dilim kung saan walang anyo, walang liwanag, at walang tunog kundi ang walang katapusang pagbagsak sa kailaliman na tila walang hanggan habang ang aking huling naramdaman sa ibabaw ay ang malamig na hawak ng aking sariling kamay na ngayon ay hindi na akin kundi pagmamay-ari na ng kung anong nilalang na matagal nang naghihintay sa loob ng balon na yon na sa wakas ay nakahanap ng bagong sisidlan na hindi na kailanman makakaahon muli mula sa dilim na tuluyan ng kumain sa aking pagkatao, habang ang ibabaw ng baryo ay nananatiling tahimik. At walang kamalay-malay na ang tunay na pintuan ay hindi sa langit kundi sa ilalim ng kanilang mga paa kung saan ang aking bagong anyo ay tuluyan ng nagising at ang aking mga mata ay muling nagbukas sa loob ng dilim na ngayon ay aking tunay na tahanan kung saan ang bawat bulong ay malinaw na at ang bawat pangalan na aking naririnig ay hindi na banyaga, kundi pamilyar na parang matagal ko na silang kilala at ang aking ngiti ay unti-unting lumawak sa loob ng kadiliman habang ang aking mga kamay ay muling umaabot hindi na paitaas kundi pababa pa lalo sa kailaliman kung saan ang susunod na lihim ay naghihintay na matuklasan at ang aking paglalakbay ay hindi na paakyat kundi pababa sa isang lugar na wala nang babalik at wala nang makakataka sa sandaling ang pangalan mo ay mabanggit sa loob ng balon na iyon na patuloy na bumubulong sa ilalim ng baryo na tila buhay at gutom at naghihintay sa susunod na makakarinig ng tawag nito sa tahimik na gabi na akala ng lahat ay payapa. Ngunit sa totoo ay puno ng mga matang nakamasid mula sa kailaliman na hindi na kailanman magsasara habang ako ay tuluyan ng naging bahagi ng kanilang mundo na walang liwanag, walang awa at walang katapusan na patuloy na lumalawak sa bawat sandali na may isang taong napapalingon sa lumang balon at nakakarinig ng isang mahinang bulong na tumatawag sa kanyang pangalan mula sa dilim na ako na ngayon ang nagsisimulang magbulong pabalik upang anyayahan ang susunod na bababa at hindi na kailanman makakaakyat muli sa ibabaw ng mundo na minsan nilang tinawag na ligtas ngunit kailanman ay hindi talaga naging ganoon mula pa noong unang bumagsak ang mutya ng bulalakaw sa lupang iyon na hanggang ngayon ay patuloy na humihinga sa ilalim ng bawat hakbang. Na hindi alam ng tao na maaaring iyon na ang huli nilang mararamdaman bago sila tuluyang lamunin ng dilim na ako mismo ang naging tinig at simula sa kailaliman ng walang hanggan na bangungot na hindi na kailanman magigising pa sa anumang liwanag na
Darating pa sa hinaharap na matagal nang isinuko sa ilalim ng balon na iyon kung saan ang aking tunay na pangalan ay tuluyan nang nawala at napalitan ng isang bulong na hindi na kayang ulitin ng sinuman na makaririnig nito dahil sa sandaling iyon ay magiging akin na rin sila tulad ng lahat ng nauna sa kanila na ngayon ay bahagi na ng aking walang katapusang gutom sa ilalim ng isang baryong patuloy na nabubuhay sa ibabaw, ngunit matagal nang patay sa kailaliman kung saan ako ay naghihintay at nakikinig at patuloy na bumubulong ng isang pangalan na susunod kong kukunin mula sa mundo ng mga walang kamalay-malay sa ilalim ng isang gabi na hindi na kailanman matatapos.